laban sa Marcos administration hindi mangyayari. Yan ang pagtiyak ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. At itinanggi rin ang mga report na muntik nang mapabagsak ang administrasyon noong September 21. Isa pang bad news, presyo ng gasolina at diesel posibleng may pagtaas sa susunod na linggo. Kerosene, asahan naman ang rollback ayon sa Department of Energy. Panawagang makialam ang militar sa usaping political sa Pilipinas dahil sa mga nangyayaring korupsyon. Sinupalpal ng AFP Chief General Browner. LTFRB aprobado ang 800 special permits para sa bus na bibiyahe sa Undas 2025. Pangamba na maretiradong sundalo na mawalan sila ng pensyon kapag binawi ng gobyerno, tinawag ng AFP na fake news. Hirit na maglagay ng political opposition member sa Independent Commission on Infrastructure, sinupalpal. Dating Senador Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes at Janet Lim Napoles at iba pa absuelto sa PDAF scam. Tinawag na kalokohan naman ng isang kongresista. Pangulong BBM bibiyahing Malaysia bukas para dumalo sa 47th ASEAN Summit and related summits. Dadalo ang Pangulo sa 14 o sa 14 leaders meeting ayon sa Malacanang. Mahigit 200 na posibleng makulong daw sa isyu ng flood control scandal. At tiyak na magkakasya daw sa selda ng Pasay City Jail. Utos ni Pangulong BBM na ibaba sa LGUs ang pondo para sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Welcome sa League of Cities in the Philippines. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, bad news mga kuya sa mga motorista. Dahil nakaamba na naman ang oil price increase sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, humigit kumulang sa 30 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina, habang 80 centavos naman sa diesel. At posible namang bumaba ng hindi higit sa 80 centavos ang presyo naman ng kada litro ng kerosene. Magbabago pa ang pinal na oil price adjustment depende sa magiging resulta ng kalakayan sa pandaigdigang merkado ngayong araw ng Biyernes. Samantala, inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 847 special permits para sa mga pampasaherong bus para sa inaasahang dagsa ng mga biyahero sa Undas. Saklaw ng mga permit ang mga rutang mula Metro Manila patungong Calabarzon, Northern Luzon, Bicol Region at iba pang bahagi ng bansa. Pinakamalaki ang bilang ng mga bus na bibiyahe patungong Northern Luzon na may 491 units, sinundan ng 189 units para sa Southern Luzon, kabilang ang Calabarzon at Mimaropa at 67 units papuntang Bicol Region. Kabilang din sa mga aprobadong biyahe ang 18 bus units para sa Eastern Visayas, 21 units sa Western Visayas at 5 units na tutungo ng Mindanao mula sa Maynila. Babala ng LTFRB, asahan na ang simula ng Undas Exodus ngayong weekend, kasunod ng wellness break na inanunsyo ng Department of Education sa mga paaralan simula Lunes, Oktubre 27. Walang mangyayaring kudeta o kaya ay destabilisasyon laban sa Marcos administration ayon sa AFP Chief General Romeo Browner Jr. Sa exclusive interview ng Damdaming Bayan, sinabi ng AFP Chief na tapat ang mga sundalo sa konstitusyon. At itinanggi rin ng AFP Chief ang mga naunang report na muntik ng bumagsak. Umapatalsik ang Pangulong Marcos nung magkaroon ng malawakang rally noong September 21, anibersaryo ng martial law. Kasabay nito ay pinag-aaralan na rin ng PNP-CIDG ang maaring ikaso naman
laban sa ilang retiradong general na nanghikayat sa marami at kabilang ng mga sundalo na mag-aklas laban sa gobyerno. Sinabi ni Browner na tinitignan na ng CIDG kung ano ang maposibleng legal na hakba o kaya ay kaso ang maaring isampa laban sa mga nanghihikayat na pabagsakin na ang administrasyon. Narito si General Romeo Browner. National Police, particularly yung CIDG ay pinag-aaralan po kung ano po yung pwedeng mga kaso na ipataw sa mga, hindi lang po sa mga retired generals, pero lahat po ng mga individual na nananawagan po sa ating armed forces na either magkudeta or mag-withdraw ng support or maghunta. Although hindi po ginagamit yung mga words na ito, pero yung pong nananawagan sila sa AFP, no, na makialam na, ay sana po talaga ay wag na nating isipin ito. Kasi again, pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda. Inamin din ni General Browner na nakipagpulong siya sa United People's Initiative kasama si retired General Romeo Pocis para pakinggan ang kanilang karaingan. At pinabulaanan ni General Browner ang mga report na muntik na mapatalsik ang Pangulong Marcos nung magkaroon ng malawakang rally noong September 21. Narito muli si General Browner. Wow, At ano ang hinihiling po sa inyo, General Browner, sir? Well, ang sinabi po nila ay sila po ay against corruption. At sabi naman po namin sa kanila, kami rin po, the AFP is also against corruption. Pero po ang sinabi nila is that kailangan makialam na ang armed forces. At kung hindi daw kami makikialam, sila na mismo ang mag-aarmas. Wow. So, isa po sa kanila ang nagsabi nun. At narinig po nung ating mga ibang general, yung mga active na mga staff po natin. Kaugnay nga ng balitang yan, hindi maganda kung makikialam ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa politika sa bansa kasunod ito ng panawagan ng mga retired generals at iba pa na makialam na ang AFP sa issue. Sa exclusive interview sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang panawagan sa Armed Forces na makialam ay hindi magdudulot ng maganda para sa Pilipinas. Ayon sa general, ang ganitong panghihimasok ay maaari magresulta sa tatlong bagay: kudeta, withdrawal of support sa presidente at military junta na makakaapekto sa ekonomiya at international standing ng Pilipinas. Kaugnay nito, nanawagan si Browner na huwag nang idamay ang AFP sa political na issue ng bansa. Naritong muli si Browner. Yun po yung mga, kaya po nananawagan ako sa ating mga kababayan na huwag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating politika. Buti. Samantala, sa saklolo naman ang Philippine National Police laban sa Armed Forces of the Philippines kontra sa mga retirado general at iba pang individual na humihimok sa militar para bumalik na sa gobyerno. Sa panayam pa rin ng Damdaming Bayan, sinabi ni AFP Chief General Browner na inaaral nito ang pagharap ng demanda laban sa mga ito. Partikular manong tinitingnan ng CIDG ay kung ano ang maaring legal na hakbang ang maaring isampa sa kanila. Sabi ni Browner, walang mangyayari maganda kung uulitin ng AFP ang military takeover na tiyak na lalatay sa ating ekonomiya at sa buong bansa. Narito muli si General Browner. Either magkudeta or mag-withdraw ng support or maghunta. Although hindi po ginagamit yung mga words na ito, pero yung pong nananawagan sila sa AFP, no, na makialam na, ay sana po talaga ay wag na nating isipin ito. Kasi again, pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan.
Kaugnay pa rin ang balitang yan, nanindigan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na fake news ang lumabas na ulat na tatanggalan ng AFP ng pensyon ang ilang mga retirado nito. Sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ng AFP chief na posible ito kung mapatutunayang guilty ang isang dating uniformado sa krimen. Magbabago siya ng citizenship o tatanggi sa tawag na maging active ang status. Ito rin ang posisyon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na sinabing nire-review ang pension system pero para ito sa pagpapahusay na benepisyo ng mga dating kawal. Samantala, inamin din ni Browner sa DZRH News na nakipagpulong siya sa United People's Initiative kasama si retired officer Romeo Poquiz upang sila'y pakinggan sa kanilang hinaing. Gayunpaman, pinabulaanan ni Browner ang mga ulat na muntik nang mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos noong Setyembre 21 epekto ng naudlot na military junta. Awan, video. Sa iba pang mga balita, inabsyelto ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa lahat ng mga kinakarap nitong kasong katiwalian at malversation. Bukod kay Enrile ay acquitted din si Janet Lima Napoles, ang Chief of Staff ni Enrile na si Jessica Lucila Gonzalez Reyes o mas kilala sa pangalang Gigi Reyes. Kaugnay ito sa akusasyon ng maling paggamit ng pork barrel fund ni Enrile noong 2004 hanggang 2010 umabot sa mahigit na 173 billion pesos. Pinawalang sala sila ng Sandigan Bayan sa kasong graft, 4 na kasong malversation through falsification of public documents, dahil sa kabiguan ng prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Enrile at iba pang mga akusado. Pero sa inilabas na desisyon, pinagbabayad pa rin sila Napoles at 46 pa akusado ng magkakaibang halaga bilang civil liability. Ang kaso ay dininig ng Sandigan Bayan sa loob na nakalipas na 11 taon. Mula nang maakyat sa Anti-Graft Court ang kaso noong June 5, 2014. Isa umanong kalokohan na hindi na dapat pang mangyari ang pagpapawalang sala kina dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kanyang Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes, Janet Lim Napoles at iba pang sangkot sa issue ng PDAF scam. Ito ang reaksyon ni Representative Percy Sandanya matapos ipawalang sala ng Sandigan Bayan ang mga nabanggit na aligasyon ng umano'y diversion na 172.8 million pesos na public funds na iniugnay sa pork barrel scam. Giit niya, ang ganitong hatol ay hindi na dapat pang mangyari sa mga kakasuhan na nasa likod ng flood control scam dahil kailangang managot ang mga ito at maparusahan. Umaapela rin siya kay Pangulong BBM na huwag hayaang maulit ang nangyari dahil nagbabantay ang publiko na galit na sa mga nalulustay na pondo at naghihintay na may mapanagot sa flood control scam. Hinamon ni Sandanya si Pangulong Marcos na bilisan ang investigasyon laban sa mga sangkot sa flood control corruption at bawiin ang mga ninakaw na pera ng bayan. Dapat din umanong pagtibayin ng Open BICAM and Open Infra Bill para mabantayan ang pondo ng taong bayan at matigil na ang pagnanakaw sa pondo ng mamamayan. Samantala, malamig naman ang Independent Commission for Infrastructure ICI sa mungkahing maglagay ng political opposition sa kanilang hanay na siyang nag-iimbestiga sa flood control scandal. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, nanatiling ideal ang kasalukuyang komposisyon ng komisyon dahil wala itong miyembro na politiko. At sa ganitong paraan ay napoprotektahan ang ICI laban sa mga political agenda o kaya ay political interest. Dahil pa man, nilinaw niya bukas ang ICI sa mga panukalang magpapalakas sa pagiging independent ng kanilang tanggapan
lalo kung idara ito sa proseso ng batas. Matatandaang iminungkay ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng kinatawan mula sa oposisyon o kaya sa religious sector sa ICI upang higit umanong mapagtibay ang pagiging independent ng ICI. Sumiklab ang tensyon sa labas ng tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Taguig matapos pilit pasukin ito ng mga miyembro ng People's Surge kaninang umaga. Nauwi pa sa tulakan ng mga rallyista at pulis ang tensyon, pero makalipas ang ilang minuto ay nagsagawa na lamang ng programa ang grupo sa harap ng gate. Tinawag nilang puppet ang ICI nang nagtatag sa kanila imbes na panagutin sina Pangulong BBM at Vice President Sara Duterte na may pinakamalaki umanong kasalanan sa mga Pilipino. Ayon kay People's Surge spokesperson Mimi Doringo, may nangyayari umanong cover-up sa ICI probe na wala pa rin naipakukulong hanggang ngayon. Sawang-sawa na anya mga tao sa mga palabas sa Senado at Kamara at ngayon sinusunog na umano ang mga ebidensya laban sa mga nangulimbat sa kaban ng bayan. Nais ng People's Surge na palitan ng mga leader mula sa iba't ibang sektor ang mga opisyal ng ICI dahil siguradoan nilang hindi sila mababayaran kapalit ng interes ng sambayanan. Pakinggan natin si Doringo. Sa totoo lang, dapat ang nasa pwesto ng mga ganitong investigasyon, taong bayan eh. Dahil alam natin, mas taong bayan ang niloloko. Yung mga nakapwesto ngayon, mananatili lang yan, maglilingkod. Sino ang nagpwesto sa kanila? Diba? Ganun lagi eh. May cover up na nangyayari. Kaya yun po ang malakas nating pinapanawagan. Tigilan ang mga cover up. Panagutin ang lahat ng sangkot. Hindi dapat may mga ilang taong hindi makukulong dahil sila yung nasa mataas na pwesto. Babalikan natin ang lampang detalye ng ating mga balita. Dating Ombudsman Samuel Martires, itinangging meron silang secret decision kaugnay sa pag-absuelto kasong graft laban kay Senator Joel Villanueva. Samantala, may gita 200 posible daw makulong sa flood control scandal issue at tiyak na makalaboso sila sa Pasay City Jail. Pangulong Bongbong Marcos bibiyahe naman patungong Malaysia bukas. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. 6. 62 ba? 62 ha? Ang bilis ng panahon. Pasko na mga ateng, mga kuyang. RH Break Time. At speaking of Christmas, abay eto, bibigyan natin ng aginaldo kaagad sa ating Kring-Kring Panalo Promo. Kring-Kring. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring-Kring Panalo Malacash sa telepono. Ayan, na Christmas na mga kuyang mga ateng. At eto ang una nating bibigyan natin ng aginaldo. Aba, taga DJ Ilocos Norte, ha? DJ Bangir. DJ Bangir, DJ Amyanan. Abay, sino kaya ito, ha?
Saan kaya sa Ilocos Norte? Si Joanna Camille Tulero ng... Ay, Joanna, saan ka DJ Ilocos Norte? Ading ko. Bintar, sir. Bintar. Ay, Bintar, Ilocos Norte, Kaaruba. Ayan. Yan na Jay ila kay Bintar. Bintar, medyo amyanan nga daya. Ayan. Okay. Okay, Joanna. Pero nasa Ilocos Norte ngayon, nasa Bintar ka. Opo, sir. Aba, talaga naman ha? Ayan, Joanna, ti saludsud ken ka ading ko. Ayan. Abay, anya ti nagan iti imunang presidente nga Ilocano dita Ilocos Norte. Anya nagan na. Katawa mo lang. Anong pangalan, ate? Go! Ayan, anya tinagan ti imunang Ilocano nga presidente nga taga-Batak Ilocos Norte. Jay Senior bagang latan. Ferdinand Marcos. Nihan na pa yung Ferdinand Marcos nga. Marcos. Junior Senior. Senior? Ayun. Jay, muna. Mandingkan sama sigurado. Congratulations sa Joanna Camila Tulero ng Bintar, Ilocos Norte. Nanalo ka ng 500 piso. Standby sa ating mga reports. Sandali lang mga let standby Raymond at Paas. Wala kaming secret decision. Ito ang naging kasagutan ni dating Ombudsman Samuel Martires sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hindi na itutuloy ang planong sumulat pa sa Senado para ipatupad ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva matapos matuklasan ang di umano'y secret decision na nagbabasura sa PDAF case ni Villanueva. Sa panayam ng Damdaming Bayan, nilinaw ni Justice Martires na hindi trabaho ng ombudsman ang mag-anunsyo ng kanyang desisyon kundi pag-aralan at resolbahin ang mga nakabinbin na kaso. Paliwanag pa ni Martires, ibinasura niya ang kaso ni Villanueva noong pang 2019 dahil sa technical na issue na ang nakalagay sa reklamo ay buhay party list at hindi naman ang Sibaka Party List Group kung saan kinatawan noon si Villanueva. Sinabi pa ni Ombudsman Martires na lumabas ang investigasyon ng NBI na hindi pirma ni Villanueva ang mga nasa dokumentong ginamit bilang ebidensya sa maling paggamit ng PDAF o kaya Priority Development Assistance Fund. Narito si dating Ombudsman Sam Martires. Ang buhay party list ang nag-release ng parang allegedly 10 million. Parang gano'n eh. Yun ang pagkaka-recall ko. Pero alam naman natin lahat na ang buhay party list ay hindi party list ng Jesus is Lord na religion. Ang buhay party list ay kay Mike Villarde. At hindi member ng buhay party list o hindi representative ng buhay party list si Joel Villanueva. Ito yung pinaka-critical sa lahat kasi sinasabi ng ombudsman na perma ni Joel Villanueva yon. Problema, ang sabi ng NBI, ng question document section ng NBI, yung perma ni Joel Villanueva, legit perma dun sa buhay party list na sulat at memorandum of agreement is not the same as the usual signature of Joel Villanueva. Nag-ugat ang PDAF case laban kay Villanueva sa maling paggamit ng kanyang pork barrel noong siya pa ang Director General ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at bilang kinatawan ng Sibaka Party List. Samantala, lubhang naapektuhan ng flood control scandal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang cement industry. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Cement Manufacturers Association of the Philippines President John Rainer Dizon na bumaba na sa halos 20% ang demand sa semento. Ito'y matapos mapuspon ang pagpapatupad ng mga infra project ng gobyerno sa 40% nakabuo ang demand para sa semento. Narito ang bahagi ng panayam. And we're supposed to traditionally, alam naman natin, dalawa yung season natin sa
sa Pilipinas, we have the wet months and we have the dry months. Supposed to be mga itong Q4, ika nga, no? Dapat medyo nagre-rebound tayo before the Christmas. Medyo dry ang panahon, dapat tuloy-tuloy ang construction. Pero matumal po ngayon. Giit ni Dizon, hindi lamang sa cement industry kundi maging ang iba't ibang industriya sa bansa ay apektado ng naturang isyu ng korupsyon sa DPWH. Narito muli si Dizon. Siyempre, may multiplier effect yan. So, pag gumawa ka ng kalsada, halos automatic yung mga nearby property, nag-aahunan din yan. No? May mga investment sa real estate, etc. So, bangga-bangga po yan. Mahalaga yung sana masolusyonan na ng gobyerno natin itong problema na ito. Samantala sa ating mga reports sa Pangulong Marcos at ang kanyang gabinete, magpupulong kaugnayan ng pagsasapubliko ng kanilang SALN. Ang detalye mula kay Aris 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Seiya, may nakatakdang meeting ang mga miyembro ng gabinete ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang pag-uusapan sa pulong ang posibleng pagsasapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ito ay kasunod ng voluntaryong pagsasapubliko ng ilang kongresista at senador ng kopya ng kanilang mga SALN at desisyon ng Office of the Ombudsman na luwagan ang panuntunan sa pag-request ng dokumento. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bukas magpupulong ang cabinet officials pero hindi pa tiyak kung mangyayari ito bago lumipad si Pangulong Marcos patungong Malaysia. Hindi pa rin anya malinaw ang mga detalye kung may iba pang agenda sa nasabing meeting. Narito si Jose Castro. Alam ko na nagkakaroon ng issue about SALN at ito'y natanong natin kung darating yung time na maaari sila magbigay ng kanilang SALN voluntarily at yun nga daw po ang pag-uusapan nila bukas. Tipid naman ang sagot ni Castro nang matanong kung magkukusa ba ang Pangulo sa pagsasapubliko ng kanyang SALN dahil kailangan anyang tingnan kung ano ang nararapat para dito. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, dating Congressman Zaldico at ilang kongresista kasama sa mga kakasuhan ng Ombudsman sa loob ng isang buwan. Ayon yan kay Ombudsman Boying Remulla. Idetalye mo balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond! Mr. Mayor, inihahanda na ang Office of the Ombudsman ang mga kasong hakain laban sa mga sangkot sa flood control project. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, sa loob ng 30 araw ay marami silang kakasuhan. Kasama sa batch na ito si dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, kaugnay sa mga palpak na kontrata ng kanilang kumpanya sa Oriental Mindoro. Ganun din ang ilang mga kasamaang congressman at opisyal ng DPWH. Kapag naihain ng kaso ay kasama ng kanilang kahilingan ang kanselasyon ng pasaporte ni Ko at pag-freeze sa kanyang mga assets. Ngunit wala pang katiyakan kung may kasamang makakasuhang senador. Inianda na rin ang ipapataw na suspension order sa mga opisyal ng DPWH na sangkot sa mga flood control projects. Narito si Ombudsman Boying Remulla. Pero maraming nakalagay po ron na kakasuhan natin. Mga engineers. Meron may mga congressman na kasama rin. Mga senador, sir? Senators, hindi pa ako sigurado kung nandun na. So mga ilang kaso yung nakikita nating maipafile within next month? Within next month, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Mahirap kasi may mga nakalatag na sa amin, may mga 8 hanggang 10 kasong nakalatag sa amin. Siyempre, ine-evaluate lahat yan. So, the soonest possible time. Basta hindi nakagaya ng dati na snail paste. Talaga ito. Talagang kailangan bilisan namin ito, paspasan to. Kasi gano'n naman dapat Ang corruption, matagal na nangyayari. The deadline is yesterday, sinasabi ko lang. Sir, sa mga kakasuhan niyo? Pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na humarap kaninang umaga sa budget deliberation sa Senado. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Kumusta si Senator Joel Villanueva? Samantala, flood control anomaly hindi malayong matulad sa kapalaran ng mga sangkot sa PDAF scam dahil sa bagal ng hustisya sa ating bansa. Sino may sabi niyan man ang Milky? Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky.
Lakayateya naniniwala si Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List na matibay ang kasong isinampan nila noon laban kina dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at sa Chief of Staff nito na si Attorney Gigi Reyes. Sabi ni De Lima na noon ay siyang Justice Secretary, ang maibidensya na kanilang nakalap ay sapat para hindi pinayagan na makapagpiyansa sina Enrile at Reyes sa hiwalay na plunder cases na kanilang kinaharap. Ang problema ayon kay De Lima ay ang mabagal na usad ng hustisya sa bansa, hindi pagbusisi sa merito ng kaso at maiksing memorya ng mga Pinoy sa mga nakagawa ng katiwalian. Hiling ni De Lima huwag sanang matulad sa kapalaran ng PDAF scam ang kontrobersya ngayon sa flood control anomaly na mainit pero kung magiging matagal ang paglilitis, baka makalimutan na rin ng publiko. Ayon kay De Lima, good luck kung merong mararating ang flood control anomaly dahil tulad ng PDAF scam kung saan sangkot ang ilang matataas na opisyal pero dahil sa tagal panahon sa bandang huli, maabsuelto rin pala. Paliwanag ni De Lima, mahirap magtiwala sa ating justice system kung ang laging pinapaboran ay ang maswerte at maimpluwensya. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky, maraming salamat. Samantala, handang makipagtulungan si 6th District Representative Salvador Pleito sa Anti-Money Laundering Council at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno hinggil sa ulat na tumanggap siya umano ng remittances sa mag-asawang Diskaya. Sa kanyang pahayag, mariing kinundina at itinanggi ni Pleito ang aligasyon laban sa kanya bago pa siya maging kongresista. Anya, kailangang bigyan siya ng AMLAC ng ulat na nag-uugnay sa kanyang pangalan para mabigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Una rito, binanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pangalan ni Pleito na kabilang sa mga nakinabang sa flood control projects ng mag-asawang Diskaya. Batay sa mga record ni Congressman Ador si Congressman Ador Pleito ay dating presidente ng SA Pleito Construction Corporation. Dahil dito umapela ang mambabatas sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa posibleng makaapekto sa kanyang reputasyon lalo na't alegasyon pa lamang ang ulat ng AMLAC. Samantala, Independent Commission for Infrastructure, iginit na kaisa ng publiko sa paglaban sa korupsyon. Umapila sa masangkot na makipagtulungan sa kanilang investigasyon. Ang detalye mula kay RH number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, idiniin ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI na kaisa sila ng sambayan ng Pilipino sa paglaban sa korupsyon. Naririnig at nauunawaan daw nila ang panawagan ng ating mga kababayan para sa hustisya at pananagutan. Ayon sa komisyon, nananatili silang nakatuon sa pagtupad ng kanilang mandato na mangalap ng mga ebidensya at testimonya kaugnay ng mga anomalya sa mga infra project kabilang ang sa flood control. Habang nagpapatuloy daw yung kanilang fact-finding investigation, maingat nilang sinusuri at biniberipika ang lahat ng impormasyong natatanggap habang iginagalang ang mga constitutional right ng mga resource person. Bago daw isumite yung mga referral sa Ombudsman, tinitiyak daw ng ICI na may sapat na batayan ang kanilang mga findings upang maiwasan ang dismissal. Nanawagan ng komisyon sa mga individual na sangkot sa investigasyon na tumistigo at makipagtulungan. Inilabas ng Independent Commission ang pahayag matapos sumugod kanina at magtangka ang mga reliyista na pasukin ang gate ng DOE compound sa Taguig City kung nasaan yung opisina ng Independent Commission. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, halos 4 na milyong pisong halaga ng counterfeit products nasabat ng NBI sa magkakahiwalay na raid sa Malabon, Parañaque City at Nueva Ecija. Detalye mabalitang yan, RH27, Noche Cacas, Noche. Miss Taya at Lakay, halos sa 4 na milyong piso halaga ng counterfeit products ang nasabat ng National Bureau of Investigation Intellectual Property Rights Division. Kasunod ito sa isang raid sa 3 magkakahiwalay na lugar sa Malabon City, Parañaque at Nueva Ecija
Sinalakay ng NBI-IPRD ang Addison Online Store, Livem Chin Consumer Goods Trading sa Malabon City at Lindsay Pats Consumer Goods Trading sa Nueva Ecija. Kumpiskado ang 4,485 pirasong samot-saring counterfeit na Nivea products na aabot sa 1,345,000 pesos, abang aabot naman sa 2,650,000 pesos ang halaga ng 1,094 perasong SanDisk memory cards, flash drives at HD cards sa Parañaque City. Sasampahan ng NBI-IPRD ng kaso laban sa mga may-ari ng establishment ng paglabag sa R8 8293 Section 155 Trademark Infringement na kilala bilang Intellectual Property Code of the Philippines. Pinuri naman ni NBI Director Judge Jaime Santiago ang matagumpay na pagpapatupad ng search warrant na layong matigil ang pagpapakalat ng counterfeit products. RH27, no chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, no chikakas. Bago ilang pang mga balita, standby James. Balita mula sa abroad sa balitang sports at showbiz. Pero eto pa isang exciting na balita mga kuyang mga ateng. Ngayong 50th anniversary ng Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash sa vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyon. Simple lang sumali. Bumili na especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin ang promo code sa lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling kayo ang manalo. Sali na sa Mega Millionaire promo. Mala nyo kayo ang susunod na manalo ng Toyota car at 1 milyon. Pero happy birthday muna kay Claudine. Si Claudine Barreto. Ayan. Claudine Enriquez, ang HR head ng office ni Vice Mayor Romel Agan ng Zamboanga City. Taga Zamboanga City, ha? Ayan, buenas tardes at happy birthday Claudine Enriquez. Happy birthday din kay Joshua Malabanan, Albert Rabino ng Feliz Hotel dyan sa Boracay, si Carly Eric Alindao at kay Kuyang Dax Prado at Ruth Rabino. At happy birthday din kay Carl Anthony Macalma. At happy birthday din, belated happy birthday kay Kapitan Benji Escobar. At sa ating global news, Miss Thea. Israel nagpakawala ng airstrike sa Lebanon, 2 ang patay. Idatay mo balitang yan, James Galange. Miss Thea, 2 ang nasawi sa ikinasang airstrikes ng Israel sa bahagi ng eastern at western mountain chains ng Lebanon kahapon. Base sa ulat ng mga local state media, unang may namataan ng mga Israeli warplanes ang nagsagawa ng mga pag-atake sa eastern mountain region Bekaa region malapit sa border ng Syria. Dahil dito, agad na inilikas ng Lebanese government ang nasa mahigit 10,000 residente ng nasabing rehiyon kung saan maraming mga kabahayan at gusali ang nadamay. Pahayag naman ng Israel, target raw umano ng mga ito ang military campsite ng Hezbollah, gayon din ang lugar ng produksyon ng mga precision missile. Yan ay dahil sa kabila na napagkasundo ang truce noong nakarang taon, ay inukusahan nito ang mga militante. Nagpapatuloy pa rin umano ang kanilang mga terrorist activity kung saan nagpapanggap ang mga ito bilang sibilyana. Marin naman ito kinondenan ng Hezbollah at sinabing paraan lamang umano ito ng Israel upang hindi na tuluyang makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan, partikular na sa pinag-aagawang teritoryo. Huling binomba ng Israel ang Lebanon nito lamang 11 na Oktubre kung saan mahigit 300 mga sasakyan ang pinasabog. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James Galange at sa ating balitang sports. Si Arwin Santos
Pinatawan ng indefinite suspension at pinagmulta pa ng 100,000 pesos matapos suntukin si Tonton Bringas sa loob ng court. Ha? Ayan. Hindi ko yata napanood dyan, ha? Ayan. Naglalaro pa pala siya, Lakay. Alamin natin, report mula kay Millie Borja. Millie. Pinatawan ng mas mabigat na parusa ng Maharlika Pilipinas Basketball League si Basilan Star Horse forward Arwin Santos matapos ang kanyang pagkakasangkot sa isang marahas na insidente laban kay Jensen Warriors player Tonton Bringas noong Lunes sa South Division Quarterfinals. Sa pinakabagong pahayag ng MPBL nitong Miyerkules, ipinahayag ng liga na si Santos ay indefinitely suspended at pinagmulta ng 100,000 pesos matapos ang kanyang pagsuntok kay Bringas na nagresulta sa facial injury ng manlalaro. Nangyari ang insidente sa huling 8 minuto ng laban noong October 20 kung saan nagkainitan ng dalawa habang naglalaban sa box-out posisyon. Magugunit ang una ng ipinataw ng MPBL ang isang game suspension at 20,000 pesos na multa kay Santos. Ngunit matapos ang muling pagre-review sa game footage at mga ulat, minabuti ng liga na higpitan ng parusa. Samantala, nagpaabot na ng paumanhin si Santos kay Bringas sa pamamagitan ng tulong na MPBL Commissioner Kenneth Duremdes at player agent Danny Espiritu. Nakapag-usap ang kampo ng dalawa upang ayusin ang sitwasyon. Nag-alok din si Santos ng tulong para sa mga gastusin sa gamutan ni Bringas na nagtamo ng sugat sa talukap ng mata at posibleng injury sa paningin at ilong. Sa kabila nito, nanawagan ng Basilan Star Horse sa MPBL na muling suriin ang desisyong pagpataw ng mas mabigat na parusa kay forward Arwin Santos. Ayon sa kupunan, bagaman nirerespeto nila ang kapangyarihan ng liga, naninindigan sila sa kanilang manlalaro dahil anila si Santos ang nakatanggap ng paulit-ulit na unsportsmanlike actions mula kay Tonton Bringas na hindi raw agad na aksyonan ng mga opisyal ng laro. Iginiit din ng Basilan na nananatiling mapagkumbaba si Santos sa kabila ng pangyayari at nagpaabot na ito ng pakikipag-ayos kay Bringas upang resolbahin ang issue sa mapayapang paraan. Subalit ito ay tinuro sa Legal Counsel. Dahil dito umapila ang kupunan sa MPBL na muling suriin ang mga ipinataw na parusa at tingnan muli ang asal ni Bringas at ng opisyal ng laro. Nanawagan din ng Basilan para sa pantay na pananagutan ng mga manlalaro, kupunan at mga opisyal upang mapanatili ang integridad at disiplina ng liga. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tulakan din kasi sila eh. Ayan. Nanunulak dito si Tonton Bringas. Ayan, ayan. Kaya nagkapiko na baka natuloy. mainit talaga yung labanan, Lakay. Showbiz, Miss Thea. Sunshine Cruz nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanila ng kanyang mga anak. I-detalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Nagbabala ang aktres na si Sunshine Cruz laban sa mga nagpapakalat umano ng mga malisyosong impormasyon online tungkol sa kanila ng kanyang mga anak. Sa post ni Sunshine, kalaki pang screenshots ng post ng ilang Facebook page, tinawag na fake news ng aktres sa mga chismis na nabuntis daw ang kanyang anak. Mayroon ding nakararanas umano sila ng pang-aabuso o kaya'y nagmamayari sila ng isang mansyon sa isang posh village. Sa ngayon, sinusuri na anya ng abogado ni Sunshine mga kumalat na post laman ng mga malisyosong impormasyon tungkol sa kanila. Umagri naman si Sunshine sa isang netizen na nagpahayag ng suporta sa kanyang post at nagsabing dapat masampula ng mga nagkakalat ng fake news. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabiktima ng mga troll account ang aktres. Magunita na minsan din niyang pinasungalingan ng mga kumalat na impormasyong nakararanas siya ng physical abuse mula sa negosyanteng boyfriend na si Charlie Atong-ang. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Angelica Cosme. Anong latest kay Gretchen? Oo nga, tatanungin ko pa lang eh. Kamusta na si Greta? Ayan, at saka si Ellen, at saka si Derek. Bakit ba, Lakay? Ano daw ba? Oo nga, itatanungin ko pala. I-confirm ko nga sa bubwit mo. Hindi ka updated, ano, ha? Itatanong ko nga kung split na ba. Sige, bukas. Split ends na. At sa mga may dollar dyan, ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. How much? Nagsara ang paritan sa dollar ngayong araw ng Biyernes sa halagang 58 pesos and 62 centavos. Nako. Is it up? Abot ba, bossing Michael Ismaygay ng
60 bawat dollar. Nako. Talawag naman. Lalaking utang natin, foreign debt natin. Ayan. Swerte yung mga tumatanggap ng dollar. Madali naman daw mag-lustay lakay kasi lahat ganun tataas ba yan? presyo. At binabati rin natin ng happy birthday si Carmi. Si Carmi Martin. Carmi Martin Cabanela pala. Ayan. Ayan, lahat daw ay invited sa kanilang party sa Cabanela sa place. Ayan, malapit lang sa Cavite. Ayan. Walking distance. Walking distance. Mula sa kanyang dating boyfriend, Romel Cabanela. At binabati natin si Kuyang Phil Selly. At Vice Mayor Romel Agan ng Zamboanga City of Flowers. At kay Gaddafi Ulilisen ng Maguindanao. At yan ang kabuhan nating palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Happy weekend! Stay safe! Susunod na mabalansyadong balita, Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! Stay safe! Thank you, this Friday, lakay. TGIF!